1, go! Praise. Ayan. Isang mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng pagsamba sa Lord. At sa ating pagsisimula, let us prepare our heart. Be excited na ma-meet natin ang Diyos sa umagang ito. Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 10, sabi ng Lord ito, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Sabi po dito, binuksan na ng Diyos yung durungawan sa kalangitan sa bawat isa sa atin at ibinubuhos niya na yung great blessing. Sabihin nga natin, great blessing. Ayan, wala. Isa lang yung nagsabi. Sige, with faith. Sabihin nga natin, great blessing. Yung mga nasa tahanan, great blessing ang inihanda ng Lord sa atin. Hindi lang financial ang inihanda ng Lord sa atin. It is a blessing of healing, blessing of salvation, blessing of restoration, yung mga nasa ospital, yung mga may sakit, blessing of spiritual healing, blessing of emotional healing, lahat ng blessing, name it. God is pouring out His blessing for us this morning. Are you excited? Yung mga kasama natin sa bahay. Magandang umaga po sa bawat family. Magandang umaga po sa Amerika. Magandang umaga po sa lahat ng dako, ng mga kapatiran, sa lahat ng dako. Luzon, Visayas, Mindanao na nakakasama po natin. Isang pagpapala na muli sa umagang ito, tayo po ay sumamba sa Diyos na buhay, makapangyarihan at tapat. Amen po ba? So be excited. Gisingin natin yung ating kaluluwa. Be excited to meet the powerful God this morning. Amen. So tayo po ay magsisimula na. It's a blessed Sunday. Tayo po ay dadako na sa ating pagsamba sa umagang ito. Ayan, sige, bago po tayo magsimula, lumapit tayo sa Panginoon, no? Nang may pagpapakumbaba. Purihin natin siya, no? Invite natin yung presence ng Panginoon sa kalagitnaan natin ngayong umaga. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, for the privilege of God, na Lord, itaas ka, dakilain ka, O God, Lord, sa panibagong umaga, Panginoon, for the new breath that you have given us, O God. Thank you, Lord. Sinasamba ka namin, O God. Sa'king nag-iisang taglay, ilaraan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. At gaya ng dagat, awitan natin, Panginoon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, nagtatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintang iyong tingin, kalakip ay awitin. Yes, Lord.
Gaya ng dagat na hindi mapapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalagip ay wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalagip ay awitin. Please. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay at tayo po ay magpakumbaba sa Diyos sa umagang ito. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, Ikaw na nagkakaloob ng buhay, lakas, hininga, nagbibigay ng bagong umaga sa bawat isa sa amin. Ikaw na tapat at makapangyarihang Diyos, ang aming dakilang manggagamot, ang Diyos ng kapayapaan ng aming mga puso. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay tumatayo sa iyong harapan. Humihingi kami ng pagpapatawad, Panginoon, kung kami man po ay nangagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Sa umagang ito, O Diyos, ang lahat ng ito ay amin pong inilalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagdako sa banal na presensya mo, Panginoon. We continue to invite the presence of your Holy Spirit sa umagang ito, O God. That you will touch every heart, that you will heal every heart, that you will continue to give peace and restore the joy of every heart this morning as we come with humbleness, worship, as we honor you, O God, as we exalt you, Father God, sa umagang ito. You deserve all the praises, all the worship, Panginoon, sa iyong mga anak na pinili, sa iyong mga anak na iniingatan, sa iyong mga anak na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya at habag sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mong magdingning ang iyong mga salita. Hayaan mong patuloy kaming magbigay ng pinakamataas na luwalhati sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. It is not all about us. This is not the work of man, but it is all about the Lord Jesus Christ who died on the cross for us, who gave His life for us as a sacrifice para sa aming kaligtasan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. And this morning, Father, we receive the victory of healing. We receive the victory of miracles, O God, in every family, as you saturate every home, O God, as we worship, as a family, Panginoon, as a nation, O God. Lord, be exalted sa umagang ito. Ikaw ang maitaas, ikaw ang marinig, ikaw ang maranasan, at ang malabay na pakpak mo, at ang iyong pag-ibig at pagyakap ang maranasan namin sa umagang ito. Let the rest of our soul be upon your presence this morning, O God. We continue to rebuke, Lord. Sinasaway namin ang gawa ng kaaway, ang bawat kasakitan, kaguluhan sa umagang ito. Lord, ang bawat panghihina at pandalamig, O God, in the mighty name of Jesus, there is no power forms against us that will prosper, sapagkat ang Diyos namin ay Diyos na mapagtagumpay, ang Diyos namin ay Diyos na maibigin, at ang
Diyos namin ay Diyos na mapagpatawad. Kaya salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. We worship you in spirit and in truth, O God. Gamitin mo ang bawat isa, maging alulod ng iyong pagpapala. Panginoon, kalakasan at pag-asa sa umagang ito, O God. Pinupuri ka namin, itinataas ka namin. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, manatili tayo nakatayo at Please. Yung mga nasa tahanan, tayo pong lahat ay tumayo, kahit kayo po, you are church at home, we are standing in the presence of Holy God. Amen. So let us practice to give the gesture, the reverential gesture, as we read the holy word of our Lord. Buksan ang mga Biblia, yung mga nasa tahanan. Saan dako ka man nandoon? Amen. No, saan dako ka man nandoon? Open your Bible sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 20, may talatang 1 hanggang 11, at babasahin po natin siya ng salitan. Amen po ba? With a loud voice sa umagang ito. Babasahin ko yung verse 1, babasahin nyo yung verse 2 ng malakas, at sabay-sabay po tayo sa verse 11. Pagbasa sa banal na salita ng ating Panginoon, mga awit, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 11. Purihin ninyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan, kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang kaluwalhating pangalan, sambay siya sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh, naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat, umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Amen. Punong-puno ng kadakilaan. Verse 4, ang tinig ni Yahweh makapangyarihan. Verse 5 pala, maging mga punong sedar ng Lebanon, sa tinig ni Yahweh mawawasak ang mga iyon. Parang buyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon, parang torong pinagulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya ay nagsalita, disyerto ay nayayanig. Inuuga niya pati ang ilang ng Kades. Amen. Sabi ng verse 9, sa tinig ni Yahweh, mga usay napapaanak at nakakalbo, pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo ay sumisigaw. Ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh nagahari sa mga kalaliman, nakaupo sa trono bilang hari kailanman. Verse 11, with a loud voice, sabay-sabay po tayo. Si Yahweh ang nagbibigay ng lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Amen po ba? Buhay mo yung mga usa na papaanak sa pagbibigay ng papuri sa Diyos, na uuga ang mga kabundukan. Kaya sa umagang ito, we will shaken the work of the enemy as we worship the Lord. Amen po ba? Yung mga nasa tahanan, we will worship the Lord with the best worship sa umagang ito. Be excited to meet the presence of our Lord. To God be all the glory. Tayo awit sa Lord. Amen. Ayan, muli magandang umaga sa bawat isa. No, talagang napakabuti ng Panginoon, no, na talagang binigyan niya tayo ng panibagong umaga. No, and alam niyo ba yung tunay na purpose natin kung bakit gising pa tayo ngayon, no, is para mapapurihan ng Panginoon. No, kaya nga si Jake, no, dapat matutunan niya na magpuri sa Panginoon. No, kasi yun yung purpose ng buhay natin. Yung alam mo ba, Jake, na pag nagpupuri tayo sa Panginoon, kung talagang mauunawaan lang natin ng higit pa ang sarap-sarap
no? Na talagang pagka nagpupuri tayo sa Panginoon, no? Talagang yung pagka nare-realize natin, no? Kung marirealize na talaga natin yung totoong pagpapala niya, no? Gusto natin ng babad, no? Na talagang nasa paglilingkod natin, nandun yung kagalakan natin, no? Kaya hanapin natin, no? Sikapin natin hanapin, no? Na sa pagpupuri natin, no? Maranasan natin yung kagalakan, no, na itinatas ng Panginoon sa ating pag-aawitan sa ating mga buhay. Yan, awitin natin yung babad. Amen! Ang sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang kaaway, pilit na tinatangay yung damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Ang sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang mga pagpapala mo, lubos-lubos. Minsan ang aming kaaway, pilit na tinatangay ang damdamin. At sa aming pagpupuri, ako'y lubos na nagtatagumpay. Ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan ko ay babad sa presensya mo, babad sa tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw sa iyo. Yes, Lord, maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na maitaas kang muli, mapapurihan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy nga, O God, na Lord, sa aming kalagitnaan, Ikaw ang maitaas. Na Lord, ang aming mga puso, Lord, higit niyo pang pagkalooban ng pagpapasalamat, ng pagpupuri, ng kagalakan sa panibagong umaga na inyong pinagkaloob. Dahil, Panginoon, marami man kami mga panalangin, Panginoon, na hindi niyo sinasagot. Lord, mas marami naman kayong pagpapala na ibinigay ninyo kahit hindi namin inihingi. Kaya, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ito na sa aming kakayahan maibalik ang inyong kapurihan, O God, sa aming mga buhay. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, naging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya ng patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lang. Kaya't sa puso kong damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Panginoon.
Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking papurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo matibay na sandigan. Sa bawat tigat-tig tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Dakila ka. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tigat-tig tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, O Diyos. Yes, Lord, maraming salamat, Lord. Dahil tunay nga, O God, na Lord, na Ikaw ang nagbigay sa amin ng dakilang katapatan, O God. Lord, hindi man kami karapat-dapat, O God. Ngunit, Lord, pinagdapat ninyo, O God, na Lord, kami makatanggap, O God, ng katapatan na nagmumula sa inyo, O God, na tunay nga na dakila ka, na Lord, binigyan nyo kami, O God, ng pagmamahal na hindi kayang sukatin, O God. Kung gaano kalawak ang langit at lupa, O God, ang inyong pagmamahal ay hindi kayang tumbasan, O God.
Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na, Lord, ipinagkaloob ninyo upang mapapurihan kayo. Ang inyong pangalan ay maitaas sa aming mga buhay. Kaya, Lord, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba sa umagang ito. Ito nga po ang aming awit, ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya kung lahat ay makakaupo na, maging yung mga nasa kanilang mga tahanan. Praise the Lord dahil tayo po'y muling binigyan ng kapahintulutan ng Panginoon na mag-aral at matuto sa kanyang salita sa umagang ito. At purihin ng Panginoon sa bawat pong kalusugan na ating tinataglay sa bawat buhay na meron po ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang bawat puso natin sa araw na ito dapat mayroong kagalakan dahil tayo po ay nasa lilim o nasa ilalim ng presensya ng ating mapagpala at buhay na Diyos. Kaya before that, let's pray. Let's come to God in prayer. Shall we bow down our heads? Father in heaven, Lord, salamat Panginoon sa biyaya ng iyong buhay, kalakasan sa bawat isa po sa amin. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasalang ginawa, O Diyos, maging inisip at maging pinlan, O Panginoon. Lord, let the blood of the Messiah wash us, O Lord. Redeem us, O God, once again, O Lord, ng inyong mapagpalang biyaya. Kaya sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko po ang patuloy na paggabay ng Espiritu. Let the illumination of your Spirit, Lord, be upon me. As I'm going to share the words, O Lord. Kaya, Panginoon, bigyan mo ng kapangyarihan ang inyong lingkod, Panginoon. Bigyan mo ng iyong kapahintulutan, Panginoon, upang aking salitain ang inyong biyaya o ang inyong salita sa umagang ito. Let your word or let the scriptures explain, Lord, and enlighten, Panginoon. Maliwanagan kami, Panginoon, ng inyong buhay na salita. Mapalaya kami, Panginoon, ng inyong banal na salita. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Let the inspiration of the Holy Spirit be upon us. For this we pray, in Christ's name, amen and amen. Ang ating pong scripture reading ay nasa kabuuan ng 2 Samuel chapter 24. And ang ating key verse ay nasa 2 Samuel, same chapter, verse 24. Chapter 24 and verse 24. Ganito po ang sinasabi, verse 24, ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita, sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Kaya binayaran ni David ang giikang iyon at ang toro na sa halagang 50 pirasong pilak. Ang pamagat ko, or the title of our message, The Cause of a Christ-Centered Life. No? Ang pananampalataya, ang pamumuhay, ang pag-asa na dapat po natin gawin kung tayo po ay mga mananampalataya ng ating Panginoon. And I remember that song, Jesus is the center of my life. Ano ba ang ibig sabihin o ano ba ang maaari natin gawin kung si Kristo ang nasa gitna o ang sentro ng ating pamumuhay? At ang ating mga main point po ay this: a Christ-centered life will cause our favorite sins. And a Christ-centered life will cause the favor of the world. And Christ-centered life will cause us financially. And number 4, a Christ-centered life
will cause first place in your heart must be Christ. Siya po yung una at siya po yung huli sa ating mga buhay. Please, pakiano naman yung ventilador. Pakilihis kasi inaano yung ano natin. Okay, sabi po rito, sa chapter 24 verse 1, dumating ang panahong muling nagalit sa Israel si Yahweh. At ginamit niya si David upang sila'y parusahan. Sinabi niya, lumakad ka at bilangin mo ang mga taga-Israel at ang mga taga-Juda. Meaning, binigyan ng kapamalaan ng ni Yahweh si David, si Haring David upang bilangin ang bawat lalaki sa Israel at sa Huda. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng Panginoon. Number one, maaari niyang subukin ang gagawin ni David kung talagang tahasan na susunod si David sa kanyang pinag-uutos. As a man after God's own heart, kailangan gawin ni David kung ano yung particular na sinasabi ng Diyos sa kanya, iniutos. Meaning, ang Diyos natin is a specific God. Kung ano yung kanyang sinabi, kailangan hindi daragdagan at hindi babawasan. Deuteronomy chapter 32 and also Revelation chapter 22. No? Hindi babawasan at hindi daragdagan. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun lang ang gagawin mo. Sabi niya kay Joshua, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan, dire-diretso lang. At marami siyang inutusan, maging si Moses, si Abraham, pumunta ka sa ganitong lugar, manirahan ka doon ng ganitong saktong taon. At ganitong taon ka lang tatagal. No? Mind you, or mind us, no, na kailangan nating sundin ang bawat ipinag-uutos ng ating Panginoon. Na kailangan nating gawin ang bawat ninanasa o ninanais ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Alam niyo po, ang utusan ka lang ng Diyos, bigyan ka lang ng kapahintulutan na ibahagi ang kanyang salita, kapares ng ating Panginoon, His Great Commission, na ibahagi ang kaligtasan sa bawat tao, it's a wonderful privilege. Yan po ay walang katulad, no? Walang katulad na privilege na ibinibigay ng Diyos sa bawat niyang lingkod. And verse 2, kaya't inutusan ni David si Joab, ang pinuno ng kanyang hukbo, o maybe si Joab siya po yung general ng kanyang hukbo. Sabi niya, pumunta ka kasama ng iyong mga opisyal sa lahat ng lipi ng Israel. Ang nagsasalita po dito ay si Haring David. Mula sa Dan hanggang sa Beersheba. At bilangin ninyo ang sambayanan. Gusto kong malaman. Notice natin, gusto kong malaman. Ba't sino nag-utos sa kanya? Siguro ang tamang address, gustong malaman. Gustong malaman ni Yahweh. But sabi ni David, gusto kong malaman. Ito po. Hindi ugma, no? Sabi ko nga po, ang bawat isa po sa atin na sumusunod, gumagawa, nakikinig sa salita ng Diyos, sa tinig ng Diyos, o inuutusan ng Diyos, ang bawat isa po sa atin maaaring maging a man after God's own heart. And that is King David. Awkward na maririnig na gusto ko, no? Gusto ko. Hindi sinabing gusto ng Diyos, gusto ni Yahweh, gusto ni Kristo na malaman. Ano po? In Exodus chapter 30 verse 12,
inalam sa pamamagitan ni Moses, inalam ni Yahweh, Exodus 30 verse 12, ang census o bilang ng mga tao para mailigtas niya sa kaparusahan sa pamamagitan ng pagbabayad ng ransom. That is 6 grams of silvers. Hindi natin alam bakit niya intusan, dahil sabi in verse 1, dumating ang panahon, muli nagalit sa Israel si Yahweh. Hindi natin alam kung ano gagawin niya, paparusahan niya, sisingilin niya ng ransom para mailigtas sa kaparusahan, or sinusubukan niya si David na very specifically nasusunod sa kanyang mga inuutos. Maraming mga bagay na nais gawin ng Diyos. Pero ang pag-uutos niya kay David ay hindi niya ganong nilinaw. Sabi niya lang kay David, bilangin mo. Ba't anong ginawa ni King David? Dinadagdagan niya. Ang sabi niya kay Joab, at sa captain ng kanyang sandatahang lakas, gusto kong malaman kung gaano sila karami. Doon pa lang, nagkaroon na siya ng pangunguna. Alam niyo po, ang Diyos ay ayaw pangunahan. Ayaw ng Diyos ang pinangungunahan siya. Thou said the Lord. No? Kung ano ang sinabi ng Diyos, yun. At kung anong hindi sinabi ng Diyos, huwag mong sasabihin. I remember in Jeremiah chapter 28 that Prophet Hananiah, kinausap niya si Prophet Jeremiah sa harap ng mga pari, sa harap ng kalupunan. At sinabi niya, alam niyo, after 2 years, mawawala na ng kapangyarihan ng imperyo ng Babylonia at maging si King Nebuchadnezzar ay mawawala na sa ating bayan, sa Israel at sa Judah. 2 years. Ibabalik ng Diyos, ni Yahweh, ang lahat ng kayamanan. Muli niyang papalayain, ibabalik tayo sa ating bayan. And then, ang sabi ni Prophet Jeremiah kay Prophet Hananiah, sana Propeta Hananiah, magkatotoong sinasabi mo. So, we're going to read Jeremiah chapter 28. Mangyari yung sinasabi mo, at ayunan ng Diyos na makapangyarihan ang iyong salita. Because Prophet Jeremiah, alam niya na hindi salita ng Diyos yun. It is not the word of God. It is the word of man. The word of man. Sometimes para bigyan lamang natin ng relief ang ating kapwa sa kanilang nararamdaman, maging hindi na sinalita ng Diyos ay ating sinasabi. For 2 years, ibabalik tayo ng Diyos sa ating bayan, papanginahin niya ang imperyo ng kapangyarihan ng Babylonia at maging kapangyarihan ni King Nebuchadnezzar. Ang ginawa ni Prophet Hananiah, yung pamatok na nasa batok ni Prophet Jeremias, kinuha niya at binali niya. Ito na ang katibayan ng aking sinasabi. Mind you, ng aking sinasabi. Sabi ni Prophet Hananiah. And then, that same chapter, kinausap ng Diyos si Prophet Jeremias. Ang pamatok na binali ni Propeta Hananiah ay gagawin kong pamatok na bakal. Sa gayon ay wala nang bumali sa aking nais, sinasabi at ginagawa. Nalaman ni Prophet Jeremiah na ang mga sinasabi ni Prophet Hananiah ay walang katotohanan. Kung kaya kinumpronta niya si Prophet Hananiah, hindi pala sinabi ng Diyos, ni Yahweh, ang mga bagay na ito for 2 years, mawawala na ang kaharian ni Haring Nebuchadnezzar, babalik ang kayamanan, karilagan, at babalik ang bawat ngiti sa ating mga kababayan. Ganito ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Prophet to prophet, sabi ni Prophet Jeremias, sa buwan na ito, sa taon na ito, sa ika-7 buwan ng taon na ito, mamamatay ka. Why? Dahil kapare si King David, pinangunahan niya, dinagdagan niya,
ang salita o utos ng Diyos. We don't know. Kung bakit tayo inutusan ng Diyos, it's up to God. Kung hindi specific, hindi malinaw, ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, like in the life of Abraham, pumunta ka sa lugar na yun, hindi malinaw. Sabi niya kay Moses, dali mo anak mo, umakyat ka sa Mount Moriah, hindi malinaw kay Moses. Ba't ano ginawa nila? Sinunod din. Hindi malinaw kay Abraham. Yung sinama si Isaac, hindi malinaw kung yung inutusan ng Diyos si Moses na ilabas yung kanyang bayan sa bayan ng Ehipto, hindi malinaw. Ba't ang pag-uutos ng Diyos, step by step, huwag natin dadagdagan, huwag natin pangungunahan. Namatay si Prophet Hananiah. And on Jeremiah chapter 29, lulundag tayo, ang kalooban pala ng Diyos na sinabi kay Jeremias, isulat mo ito sa mga hari. Sa mga hari, na ito ang aking kalooban. Habang kayo sinasakop ni Hari Nebuchadnezzar o ng Babylonia, magtrabaho kayo, mag-asawa kayo, magpakarami kayo, pero huwag kayong makikinig sa mga sinasabi ng ibang propeta, sapagkat ang mga salitang yun ay hindi ko sinasalita. Mag-ingat kayo sa pakikinig sa mga propetang yan. At sino kaya ang propetang inatasan lamang niya? That is Prophet Jeremiah. Mag-asawa kayo, makisama kayo, at ito ang aking plano, na kayo'y sasakupin ng bayan ng Babylonia for how many years? Jeremiah chapter 29, 70 years. Grabe, no? Sabi ni Prophet Hananiah, for 2 years. Mema lang, mema sabi lang. Ano po? But this is my will. And after 70 years, ibabalik ko ang ngiti at muli ninyong mararamdaman ang aking pag-ibig. Verse 27, verse 28 of Jeremiah chapter 29, at muli kong ibabalik ang lahat ninyong mga kayamanan, sabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Verse 29, for I know the plans I have for you, declares the Lord. A plans to prosper you, not to harm you, a plans to give you hope and a future. That is, yan yung favorite nating verse, no po? It's up to us kung nais nating i-claim, gamitin yung verse na yan. But yung verse na yan particularly sa mga Israelita. Pwede rin po maging pangako ng Diyos sa atin kung alam natin ang buong context kung bakit sinabi ng Diyos yan. For 70 years, dumaan sila sa pagsubok, sa pagiging alipin, but yung pag-ibig, yung shield of love, shield of righteousness, shield of being a just God, ay nanatili sa kanila. Dumaranas tayo ng kasakitan, dumaranas tayo ng kahirapan, pero kung ang pag-ibig at katuwiran ng Diyos ay nasa atin, parang hindi natin pinagdadaanan. Kaya sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano yung unang pinapahanap sa atin ng ating Panginoon? Seek His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 28 verse 11 or 11 verse 11 verse 28. Balik tayo kay King David. Verse 3, sumagot si Joab, buti pa si Joab, yung general ng kanyang lipi, alam na dapat ito ang ginagawa ni David. Ang sinusunod niya, kung anong sinabi, tinuran at iniutos sa kanya ng Diyos, walang labis, walang kulang. Sumagot si Joab, sana'y loobin ni Yahweh. Kung atin pong babasahin sa 1 Chronicles chapter 21 verse 1, 1 Chronicles 21 verse 1, na itong nangyayari kay King David, ito po yung panginginis ni Satanas. Panunukso ni Satanas kay King David. Kung bakit niya ginagawa ito. Sana'y loobin ni Yahweh na paramihin ng 100 ulit ang bilang ng sambayanan. At sana'y makita ninyo
ang katuparan nito. Ngunit bakit gusto pa ninyo malaman ang bagay na ito? Ibig sabihin ni Joab, bakit pa ninyo gustong suwayin ang gusto kasi ni David na makita yung dami ng tao, kung gaano progresibo yung kanyang pamamahala, kung ilang kawal ba ang pwedeng magtanggol sa kanya, yan po yung nasa isip ni David. But si Joab, bilang may katalinuhan na nanggagaling kay Yahweh, nakita niya po yung mga bagay na ito. Even the captain, gusto sawayin si Haring David. But nevertheless, kasi siya ang hari, nangyari yung gusto niyang mangyari. At in verse 8, nagbalik sila sa Jerusalem, nabilang na po nila, pagkatapos na manibot nila ang buong lupain sa loob ng 9 na buwan, for 9 months. Diba? 9 months. Ganong nagtagal yung iniutos ni Yahweh kay David, 9 months. Because of his intention. Dapat kung sinusunod natin ang Diyos, antemano, mangyayari. Wala na masyadong paligoy-ligoy. For 9 months. At 20 araw, iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng malalaking maaaring maglingkod sa bukbong sandatahan. Ang inalam ni David, kung ilan yung sundalo na maaaring magtanggol, maglingkod sa bukbong sandatahan, hindi niya na kinonsider kung bakit pinabibilang ng Diyos sa kanya ang bilang ng mga tao sa Huda at sa Israel. Ano ba ang next na gagawin? Nilagyan niya na ng kasunod. No? Ako na mag-a-assume na wala yung pagiging a man after God's own heart. Pagpapasako, lahat ng sinasabi ng Diyos, ginagawa. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, yung siya na nampalataya. As a believer, as a Christian, nabaliwala na. Lahat ng pinangako sa Panginoon, nabaliwala na. And this is David. Marireflect natin yung ating sarili kay David. As a man after God's own heart, sino dapat yung sentro ng kanyang buhay? Si Yahweh. Sino dapat yung sentro ng kanyang pagsunod? Si Yahweh. Sino dapat yung sentro ng kanyang mga salita? Si Yahweh. Sino dapat yung sentro ng kanyang pananampalataya? Si Yahweh. Sino dapat yung sentro ng kanyang mga desisyon, ginagawa? Si Yahweh. That is the cause of a Christ-centered life. Kung ano sinasabi ng Diyos, kung ano ang hindi pinaayunan sa iyo ng Diyos, ng Panginoon, huwag mong gagawin. Romans chapter 12 verse 2, na kayo umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Anong sabi ng Diyos? Magbago na kayo ng inyong isipan. Ang mga taga-Israel ay umabot ng 800,000. At sa Huda naman, 500,000. There is 1,300,000. 1,300,000. Verse 10, nung malaman ni David, alam nyo, praise God, nalaman ni David, biglang sumagi sa kanyang isipan, bakit ko ba nagawa yun? Natapos ipabilang ni David ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Wow, budhi. I believe that's the Holy Spirit. Sinabi niya kay Yahweh, nagkasala ako. Nagkasala ako. Nang malaki sa ginawa kong ito, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Anong tawag ni David? Kahangalan. Kapag pala nagdadagdag ka, kapag pala na pinangungunahan mo ang Diyos, nang po'y kahangalan, sabi ni King David.
That is His word, kahangalan. Kapag pala hindi ka sumusunod sa Diyos, kapag pala lagi mo siyang sinusuway, that is kahangalan. What about Prophet Hananiah? What about Prophet Balaam? Ano kaya sila? And here's this prophet, verse 11 up to 13, sino itong propetang to? Na pumunta kay David at sinabi ng dahil sa mga ginawa mong kasalanan, pagkukulang, verse 11, kinaumaga ang pagkagising ni David sa utos ni Yahweh. Isa na naman propeta. Sa utos ni Yahweh ay pumunta ka sa kanya. Ito po ay ang propetang si God. G-A-D. God. Sinabi nito kay David, verse 12, ito po ang ipinapasabing sa inyo ni Yahweh. First, nakundig na si David, talagang nakilala niya, siya nagkasala at siya hangal sa harapan ng Diyos. Ito po ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh. I remember, kung ikaw ay isang pastor o missionary, sa pangangaral mo, kapag may mga bagay kang nasabi na wala naman sa scripture, sa salita ng Diyos, or malayo naman sa biblical parameter, dapat malaman mo yun at pagsisihan mo yun. Hihingi mo ng tawad sa Diyos. Kasi hindi naman salita ng Diyos yun. Sa ating panahon, in our modern times, ang daming nagsasabi, they are prophets. They are prophets. Sinabi nito kay David, ito po ang pinapasabi sa inyo ni Yahweh, mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang gusto mong gawin ko sa iyo. Tatlong parusa. Dahil sa kasalanan ng leader. Tatlong kaparusahan dahil sa kasalanan ng ama ng bansa o namiminuno ng bansa. Lahat damay. Lahat damay. Kasalanan ng panganay, damay lahat ng mga anak. Ito po, ito mga kaparusahan. 3 taong taggutom, 3 years of famine and starvation sa iyong lupain. 3 years taggutom. Or 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway. Pangalawa yun, 3 buwang kang gidigmain, 3 buwang kang usigin, 3 buwang kang naisasakupin, o 3 araw na salot. Ano po? 3 araw na salot. Ano kaya sabi ni David? Sabi ni Propeta God, alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sino yung nagsugo kay Propeta God? Prophet God. Sino nagsugo? Yahweh. Ano pa gusto ninyo, mahal na hari? May choice ka naman pala eh. No? May choice ka. Pero sabi ni David, alam niyo, dito po natin makikita yung puso ni David. His heart is submitted to God, no? Talaga nagpapasakop siya. Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban. Alam niyo, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, ang hirap sa kalooban, parang pakiramdam natin lahat galit sa atin. Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyayari. Sapagkat mahabagin si Yahweh. Ang pipiliin ko yung tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Bakit sinabi ni King David to? Kung tagutom, kung 3 kayang-kaya ni David,
Maaaring hindi siya mag-suffer bilang hari dahil marami siyang kayamanan. Kayang-kaya niyang mag-survive sa tagutom. 3 years, hindi siya maapektuhan ng kanyang pamilya. Maaaring nasasakupan niya na may hirap, maapektuhan. Pero sa dami ng kanyang kayamanan, hindi ko siya maapektuhan. For 3 years, tagutom. Baliwala lang. Parang hindi ako naparusahan. At kung sila na may sasakupin, pipiliin niya yung pangalawa, for 3 months, na sila yung usigi ng kanya mga kaaway, kayang-kaya niya, ilan yung sundalo niya. Ang dami niya sundalo na maaaring magtanggol sa kanya, hindi rin siya maapektuhan. Maaaring yung mga tao lang na nasa labas ng kanyang kaharian, maapektuhan. But ang sabi ni David, pipiliin ko ang tuwirang parusa niya. Ano kaya ang pinili ni David? 3 days na salo, kasakitan. Without ransom. Exodus chapter 30 verse 12. Sa ginawa mong yan, siguro kaya ako pinabibilang sa iyo kung babalik po tayo on verse 1 of 2 Samuel chapter 24. Kaya pinabibilang sa kanya, maaaring gawin ng Diyos sa mga tao na pagbayarin ng ransom para hindi dumanas ng kaparusahan. But itong ginawa niya, without ransom, maaaring mamatay sa salo, kasakitan. At ilan po ang namatay? Ilan ang namatay? Kaya si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel. Kasi yun ang pinili ni King David, yun ang sinabi ng hari, kahit si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel. At sa pamamagitan ng salot, hindi kayamanan na makapagliligtas sa kanya, sa kanyang pamilya. Hindi kaaway o tao maaaring pumatay sa kanila, sa kanya. Kundi ito'y salot na nagmumula sa Diyos. Kaya si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel. At mula sa Dan hanggang sa Beersheba, ilan po ang taong namatay? 70,000. Ilan na po namamatay sa COVID? Buong bansa. But this is 3 days. Ito yung sinasabi ni David na tuwirang pagpaparusa. Kung ating babalikan itong verse 14, tuwirang pagpaparusa. Kaya sabi ni Manny Pacquiao, wala nang magagawa ang kayamanan ng tao. But I believe hindi po ito yung eschatological judgment. I believe in my heart and I pray sa Panginoon na sana, Lord, ito yung soteriological judgment na maunawaan ng tao yung kanyang kasalanan. Muling bumago, 2 Chronicles 7:14, and the Lord will heal our land. Maunawaan ng tao ang pagsunod sa Panginoon ay kailangan gawin natin with all of our hearts. Kung anong ayaw ng Diyos, huwag mong gawin. Kung anong gusto ng Diyos, gawin mo. Kung anong inutos ng Diyos, huwag mong ipagpaliban, kundi sundin mo right away. Right away. This is the cause of a Christ-centered life. Kung ano man yung maaaring may paborito kang kasalanan, paborito kang kasalanan, huwag mo nang gawin. Dahil si Kristo na ang nasa gitna ng buhay mo. Kung ano may mga bagay na maaari mong ialay sa Panginoon, na maaari mong ibahagi, na magbibigay ng kaluguran sa Diyos, gawin mo. Because that is the cause of a Christ-centered life. And this is David. Sabi ni David na wala na naman yung joy of my salvation.
Dahil nilabag ko na naman. Sinaktan ko na naman. Sabi niya, sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyayaring ito, sapagkat mahabagin si Yahweh. Mahabagin si Yahweh para hindi natin sundin. Mahabagin si Yahweh para hindi natin itaas. Mahabagin si Yahweh upang hindi natin panampalatayanan. Pero bakit nangyari? 1 Chronicles 21:1, dahil siya po ay tinutokso ni Satanas. Ganito ang gusto ng kaaway. No, kapag narinig niya na may iniuutos, siya rin mag-uutos. Siya rin hahadlang because he is the opposer. Gusto niya sirain yung plano ng Diyos sa ating buhay dahil galit si Satanas sa tao. Dahil yan ang wangis ng Diyos. Sabi ko nga po nung last sermon, bakit gustong gamitin ni Satanas? Kapag may masamang taong ginagamit niya baril sa mga kriminal, kapag vandalism, ang gusto niyang laging dala spray paint, pero si Satanas, ang gusto niyang panlaban sa Diyos, tao. Kasi ito po'y nilikha, tayo po'y nilikha sa wangis ng Diyos. Kung gusto niya saktan ng Diyos, ang gagamitin niya ay tao. Marami siyang pamamaraan. The enemy cometh to kill, to destroy, to steal, to kill, and to destroy. Hindi po yung personal belongings. Yung po yung relasyon natin sa Diyos. David, ikaw ba ay a man after God's own heart? Sabi ni Satan. Pero bakit mo pinangungunahan ng Diyos? Bakit yung plano mo ang mas nasusunod kaysa sa plano ng Diyos mo? At dahil sa ginawa mo, 70,000 people namatay. Kasi kung binigyan ng Diyos ng kapahintulutan na maghari sa kanyang bayan, David, dapat mong malaman ng mga tao sa Huda at sa Israel ay hindi sa iyo. Kanino yan? Kanino po tayo? Sa Diyos. Hindi tayo kay Presidente Duterte. Hindi tayo kung kanino mang presidente, kanino mang hari. Ang tao po ay sa Diyos. Nakalimutan yata ng tao na siya ay sa Diyos. Muling pinapaalala in Exodus 30. Nagtaka si Moses, bakit hinihinga ng Diyos ng ransom to? Para iligtas sa kaparusahan. Bakit ganito yung ginagawa ng Diyos, hindi naman kailangan ng Diyos ang pila? Alam niyo, gusto ko ipaalam kay Moses, kay David, na ang tao ay kanya. At may karapatan siyang gawin ang anuman ang kanyang naisin sa tao. Amen? Amen? Kaya nga lang minsan sabi ang tao may choice, may human volition, free will, hindi nagpapasakop sa Diyos. Eh kanino ka? Johnny, sino ang ama mo? Kung hindi ka sumusunod sa tinig ng ama mo na nasa langit, sino ang ama mo? Kaya si Yahweh nagpadala ng salot sa Israel at mula sa Dan hanggang sa Beersheba, 70,000 namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa itinakdang panahon for 3 days. Nangiyunat ng anghel sa utos ni Yahweh ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem na naman. Alam niyo, ang Diyos natin mahabagin. Anong sabi ng Diyos? Tama na. Pwede bang sabihin ng Diyos sa COVID na to, tama na? Tanungin ko kayo, pwede bang sabihin ng Diyos? Pwede.
Alam niyo, magpupropesiya ako. Kapag niloob ng Diyos, mawawala na tong COVID na to. Yun po yung tamang propesiya. Hindi for 2 months, 2 years, tatagal ang COVID. Hindi po. Kapag sinabi ng Diyos, tama na! Ano po? Siguro yung anghel ng binigyan ng kapahintulutan ng Diyos na I remember Revelation chapter 6, no? Chapter 6 and chapter 7, no? Yung judgment of 7 trumpets. Sana mapag-aralan natin. Judgment of 7 bowls. No, pag inuunat ng anghel, no? Ang daming namamatay. Pero sa kapahintulutan ni Yahweh, yung iuunat na naman ng anghel para meron namang mga mamatay, sa salot ngayon, sa plagues na yon, ang sabi ng Diyos, tama na. Huwag mo nang ituloy. Huwag mo nang ituloy. Lord, sana loobin mo. Sabihin mo, tama na sa COVID na to, Lord. Ang hirap ng buhay, di ba? Sana sabihin ni Yahweh, tama na. Kasi sana lang ang pag-asa natin talaga eh. Oo, tama na. Tama na. Tama na. Kasi Lord, ang mga anak mo, si Kristo na ang sentro ng buhay eh. Siguro nakalimutan ng tao yan eh. Kasi pag-aari ng Diyos, at dapat si Kristo ang sentro ng kanyang buhay. Kasi tinanggap mo si Kristo eh. Sana maunawaan po natin. Sana maunawaan po natin. Kung ano kasi mga pinagagagawa. Kung ano kasi mga pinagsasasabi. Tinayo ka ng Diyos bilang magpahayag ng kanyang salita kung ano-ano ba pinagsasabi mo. Like David, hindi mo alam. Sa mga bagay na ginagawa mo, marami ang napapahamak. May God, Lord, have mercy on us, O God. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo noon sa igiikan ni Arauna, isang Jebusano. Jebuseo. Saan daw po nakatayo ang anghel na sana iuunat pa yung kanyang kamay? Saan daw po? Sa giikan. Sa giikan. At ito po ang naging kasunduan ni Yahweh kay David. Bilin mo. Magtayo ka ng altar sa giikan ni Arauna. Na makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang mga walang malay na tupang ito ay nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Sabi ni Yahweh, kung ganun ba talaga? Gusto mo ba talaga? Yung paghihirap lang ng kalooban ni David sa nangyayari sa kanyang bayan eh. I don't know kung saan siya kumukuha ng ayuda eh. Mayaman naman siya siguro. May mga ayuda siyang binibigay. Pero naghihirap yung kanyang kalooban, nakikita niya namamatay. Ganyan po nararamdaman ng ating presidente sa ating bayan. Ang daming namamatay. Ang daming naapektuhan ng sakit na ito. Ganyan ang nararamdaman ni David. Alam ni David, yung pagsasabi ng Diyos, tama na muna. Maaari pa magbago ang isip ng Diyos, sige, tuloy mo. Sinusubok ng Diyos si David kung ano ang kanyang magiging reaksyon kung wala siyang pakialam, kung magbubulag-bulagan, magmamaang-maangan siya. Pero ang sabi ni David, nang makita ni David ang anghel, sinabi niya kay Yahweh, napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko. Kita po natin to si David no, talagang tao sa kanyang puso ang pagsisisi.
At ang mga walang malay na tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ganun siya kamahal ni Yahweh. Pag mahal na mahal ka pala ni Yahweh, talagang you are safe and secured. Makikiusap ka na lang na parusahan kayo. But you are the apple of my eyes. Ano ba ang nagawa ni David? Kung ating babalikan ang kasaysayan ni David, siya po'y naging masunurin sa Diyos. Ang Diyos ang kanyang sanggalang, ang Diyos ang kanyang pag-asa, at ang Diyos ang kanyang iniibig. That's why naramdaman ng Diyos ang pag-ibig ni David sa kanya. Bago ka pala maging a man after God's own heart, kailangang maramdaman ng Diyos ang pag-ibig mo sa kanya. Wala siyang pakialam kahit magalit yung tatay niya, kapatid niya sa kanya. Wala siyang pakialam kahit magalit sa kanya yung tao. Basta magawa niya lang at masabi niya ang mga bagay na nais ipagawa at ipasabi sa kanya ng Diyos. Ganyan ang pag-ibig ni David sa Diyos. Handa niyang ipaglaban ang katotohanan ng Diyos. Nang araw rin yun, lumapit si God kay David at sinabi, Propeta God, sabi niya, gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Alam niyo po itong giikan ni Arauna, ito po yung Mount Moriah. Ano po? Na pinag-akyatan ni Abraham upang ialay si Isaac. Ito rin po sa lugar na ito, sa Mount Moriah, tinayo ni Haring Solomon na anak ni David, yung kanyang kauna-unahang tabernakulo na pinahintulot ng Diyos na ipatayo sa kanya. And I believe na malapit po ito sa pinagpakuan ng ating Panginoon. Very talagang ang Diyos ay He is the God of the future. He is the same yesterday, today, and forever. No? Kung paano niyang tutubusin ng tao, kung paano niyang patatawarin ng tao, dito rin pala sa lugar na kung paano niyang inalis ang salot at pinatawad si David. Anong sabi ni Prophet God? Gumawa kayo ng altar para kay Yahweh sa giikan ni Arauna. Sinunod ni David ang utos ni Yahweh na makita ni Arauna na dumarating ang hari. O mahal na hari, andito ka pala. Ang kanyang mga lingkod, sumalubong siya, nagpatira pa sa harapan niyon. Ano po kaya ang inyong pakay? Sabi ni Arauna, kamahalan. Kamahalan, ano inyong pakay? At dumalaw ka sa abang lingkod. Tanong ni Arauna. Sumagot si David, bibilin ko ang iyong giikan para pagtayuan ng altar ni Yahweh upang mahinto na ang salot. Alam niyo po, sabi dyan na Christ-centered life will cost financially. Para lamang magawa ang mga bagay na ninanais ng Panginoon sa kanyang ministry, kailangan daw po yung mga sumusunod sa kanya handang magbitaw financially. Handang maglaan. Handang ibigay. Kung paano mo binigay ang buhay mo sa Diyos, sa Panginoon, handa ka rin bigay kung anong meron ka. That is King David. Bibiling ko kahit magkano upang mahin ko lamang ang salot na ito. I remember the building, church building. Ang bawat gamit sa church, it symbolized na tayo po ay pinatawad ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Kapatid, hindi mo binibigay ang financial mo para sabihin nilang ikaw ay generous.
gumagastos ka, naglalaan ka ng pera mo, dahil inalis mo sa buhay mo, inalis ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, that is our ransom, ang salot ng kasalanan sa ating mga buhay. That's why may mga offering, may mga tithes. Sumagot si David, bibilin ko. Ang sabi ni Arauna, verse 22, hindi na po kailangan bilhin ito. Gamitin na po ninyo. Nakikita natin yung puso ni Arauna, how generous his heart. Gamitin na po ninyo ang paghahandog. Tugon naman ni Arauna. Sinabi pa niya, mayroon po akong mga toro dito, may mga baka pa ako, may mga toro pa ako. Sige, libre, gamitin ninyo. Ito na po ang inyong ihandog. Ang kariton po namang ito, ang pamatok, ay gawin ng inyong panggatong. Pati yung kariton, yung pamatok, in-offer niya, gawin ng panggatong. Na maibigay niya lahat ng ito, ay dinugtong pa niya, maging kalugod-lugod nawa ang inyong handog kay Yahweh na inyong Diyos. Kapag nagbibigay po pala tayo ng offering o ating mga tithes, dapat po pala sinasabi natin, maging kalugod-lugod nawa sa inyo, o Yahweh ang aking handog. Twenty-four. Ngunit sinabi ng hari, hindi maaari, babayaran kita. Nakikita natin, no? Yung sacrificial heart ni David. Hindi ako pwedeng magbigay ng libre sa Diyos eh. Dahil malaking favor ang gagawin niya sa aking bayan at sa akin. Sapagkat hindi ako maghahandog kay Yahweh ng anumang walang halaga sa akin. Grabe. Sa atin po, kapag inihandog natin ang ating buhay kay Yahweh, kay Kristo, pinahintulutan natin ang ating mga buhay na siyang maging sentro ng ating mga buhay. Bakit mo ginagawa yun? Kasi mahalaga sa iyo ang buhay mo. Anuman sa mundong ito, ang paglaanan mo ng buhay mo, para mo nang sinasabi na mahalaga siya sa iyo. That is King David. Kahit magkano, anumang sakripisyo ay aking gagawin. For me to live is Christ and to die is gain. Philippians 1:21, that is Apostle Paul. Kung ako may buhay, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili. Pagkat si Kristo nang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. That is Apostle Paul. Kung buhay ka man, dapat ang buhay na yan, ang hininga na yan, ang dugo na dumadaloy dyan ay sa Panginoon. Inihahandog mo. Yung una mong pagkatao, nihain mo na sa altar yon, pinatay mo na yon. At yung muling buhay na binigay sa iyo ng Diyos, may ginagamit mo upang ipamuhay ang mga bagay na nasa Diyos. That is a Christ-centered life will cost more than financial. That is our lives. Buhay natin yan. Kaya't binayaran ni David ang giigang iyon at ang toro sa halagang 50 pirasong pila. No? A great amount. No? Gumawa nga siya ng altar at naglalaroon ng handog na susunugin at handog ng pangkapayapaan. Peace offering. This is one of their ceremonial laws. Peace offering. Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David. Wow, grabe, no? One day, sana makita natin ang bawat namiminuno ng bawat bayan na maghandog kay Yahweh. Na maghandog kay Yahweh.
2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. Please be with me. Sabi po dito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, meaning yung tao sa bayang ito, o yung pinuno, o yung hari, o presidente ng bayang ito, nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Yan po ang nangyari sa hain ni Haring David. Mic test. Sound check. Okay. Sound check. That's it. It is the grace of our Lord. Ito po yung bagay ng ating Diyos. Gawin natin ang mga bagay na naaayon sa Kanyang salita. Gawin natin ang mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Gumawa siya ng altar, nagkaroon ng handog na susunugin. Ito po yung handog ng pangkapayapaan. Sa ating panahon, this is prayer. This is repentance. And this is searching the will of God. Kasi hindi na naman natin ginagawa ito. Nagsusunog tayo ng mga toro, mga tupa. 1 John 1:9, ang iniintay ng Diyos, ipahayag natin ang ating mga pagkakasala. Ano po yung sabi sa ginawa ni King David? Pinakinggan ni Yahweh ang panalangin ni David para sa bansa. Hindi pala sapat yung bigyan mo ng ayuda. Alam niyo po ang pinakamagandang gawin. Panalangin. Dalhin ang iyong bayan, mga nasasakupan sa harapan ng Diyos. Pinakinggan ni Yahweh panalangin ni David para sa bansa at tumigil na nga ang salo sa Israel. How wonderful ito. Alam niyo po ang ating Diyos Diyos na makabaging, mahawain. Hinihintay niya lang tayo ang tao na lumuhod at magpakumbaba sa kanyang harapan. I hope na ating ma-realize ang bawat nagawa natin mga pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon. Let's pray. Father in heaven, salamat po o Diyos sa mensahe mo, Lord, sa buhay ni Haring David, Panginoon. Lord, we believe that you are a specific God. Na sa bawat tinuran mo, sinabi mo, Panginoon, Lord, ang ayaw na ayaw mo yung pangungunahan ka namin. Lord, muli kang mag-utos, Panginoon, sa iyong mga publiko. Naturuan mo kami, Panginoon, na sumunod ng tahasan, sumunod ng buo sa aming mga puso, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa bawat buhay na binigay niyo po sa amin, sa bawat kalakasan, Panginoon. We praise you and we magnify your name. And we pray in Christ's name. Amen.
Yan, bago po tayo manalangin no, sa pagtatapos ng gawain natin, muli po tayong tumayo at awitan natin ng Panginoon. No, purihin natin siya. No, kasi alam nyo ba yung karagatan, no, yung paraan niya sa pagpupuri ng Panginoon is yung sa pamamagitan ng pag-alon. No? And alam nyo ba na tayo, pagka tayo nang pupuri sa Panginoon, no, yun yung pagsunod, no, sa kung ano yung disenyo ng Panginoon sa atin, no? And alam nyo ba, dinisenyo tayo ng Panginoon to worship Him, to honor Him, no? Buhay natin, no? Alam nyo ba na yung sabi ng teacher ko dati, na meron yung mga sinaunang tao daw, hindi nila alam, di ba nila alam yung Christianity, no? Pero innate na, no? Kung ba ang ibig sabihin kasi ng innate, talagang nasa sa atin, na katangian natin magsalita, katangian natin na kumain, no? Natural sa atin yun. And alam nyo ba, nakatangian din natin yung pagpupuri. Kaya ang ginagawa ng mga sinaunang tao, kahit hindi nila alam, no, nagpo-form sila ng image, gumagawa sila ng altar, tapos ilalagay nila doon para sambahin nila, luluhuran nila. And alam nyo ba, yun yung purpose natin, no? Para awitan ng Panginoon, sambahin siya. Kaya muli, tumayo tayo, awitan natin yung Panginoon, awitin natin yung kalakip ay awitin. Nagaya ng mga alon, no? Hindi sila nagmamaliw sa pag-alon dahil yun yung disenyo nila para mapapuri ng Panginoon. Yes, Lord, we want to glorify your name. We want to lift your name on high, O God, Panginoon, sa aming mga buwan. Kung mayroon lamang ako sa libong buwan, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. At gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kumanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalakip ng awitin. Lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang talay, inalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ay ako. Wagas na pagsintay iyong kalakip ay awitin. Praise God. Kahit tumawag
Luis. Ayan. Napakalinaw po, ano? The plague caused disobedience. And this morning, kung nakikita po natin na ang bawat isa ay patuloy na nagdi-disobey sa Panginoon, kung nakikita po natin at nasisiyasat natin na marami po tayong pagsuway na ginagawa sa harapan ng Panginoon. Of course, we are united with one heart. We heal as one. Amen po ba, yung mga nasa tahanan? We heal as one. At gusto natin maging kabahagi ng katagumpayan, ng salot na nararanasan sa buong mundo. This pandemic and crisis, it is over. It is appointed by the Lord. Pero mangyayari po ito kung ang tao ay matututong lumapit sa Diyos. May pagpapakumbaba, may pagpapasakop, at higit sa lahat, may pagsunod. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa kalangitan, ikaw na nakaupo sa trono, Panginoon. As you have spoken your message this morning, O God, it is very clear in the life of King David how he realized the spirit of disobedience. Ang disobedience na nag-cause ng maraming buhay ang namatay, marami ang nagkasakit, marami ang nakaranas ng salot. Sa umagang ito, Panginoon, we are overwhelmed by your message, O God. Your message is very clear that this is the time for us to come to you, Panginoon, with humility, with obedience, with faithfulness, the cause of giving, Panginoon, sapagkat ang krisis na ito ay nagtuturo sa bawat isa sa amin na maging tapat sa malaki, maging tapat sa panahon ng pagpapala, at maging tapat sa panahon ng pagsubok. Lord, ang puso namin ay iisa. Sa umagang ito, ang aming sigaw at dalangin that this plague of death will be over in the name of Jesus. You have appointed the time, O God, for you are the God that is in control. Sa aming limitadong kaisipan, sa aming limitadong karunungan, sa aming limitadong resources, hindi namin alam kung kailan magtatapos ito. But your word has said this morning, O God, malinaw na ang mensahe mo ang nagbibigay ng babala sa bawat isa sa amin. Nais naming matapos ito, but we have to pay the price. We need to obey, to have a genuine repentance, to be more humble and sensitive unto your word, O God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, continue to mold us. Renew our mind. Taas, pagkabahabahagi, wasakin mo ang espiritu ng pagsuway at paglabag sa aming mga puso. And this morning, Father God, we receive the spirit of forgiveness sa bawat pagsuway ng bawat tao, Panginoon. Let your mercy and the forgiving spirit be upon us, O God. Lord, sa umagang ito, we are crying out in the name of Jesus, and we receive the spirit of victory, the spirit of healing. Lord, as we heal as one, O God, tulungan mo kaming mag-submit, tulungan mo kaming mag-commit. We go back to the feet of our Lord Jesus Christ as we receive salvation, mercy sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, at sa umagang ito, I declare in Jesus' name, healing, divine healing sa bawat isa sa amin, spiritually, physically, emotionally, financially, as we receive salvation in the name of our Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagluwalhati, kadakilaan, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At nang pinatawad sa umagang ito, say amen and amen. Happy Sunday po sa lahat. God bless us all. Kayang-kaya pag si Kristo ang kasama.